Sa huling upload natin, pinakita ko sa inyo yung latest na GPS computer ni Magine, which is the Magine C606 Pro. Magine C606 Pro is the official GPS computer na ginagamit ng XDS Astana na isang world tour team. Sa mga hindi nakakaalam, Magine has officially partnered with XDS Astana and sila magpo-provide ng GPS computer, indoor trainer, and heart rate monitor para sa team na to. Pero bukod dyan, meron pang mga GPS computer si Magine. Ano yun? Ito yung Magine C706. So C706, andito na halos lahat ng feature na hinahanap nyo. Climb started. Yung pinaka-request nyo na Climb Pro, na kahit hindi ka na mag-load na ruta, lalabas na yung Climb Pro sa kanya. Meron siyang iba-iba pang feature na dadagdag. Ano pa mga bago, ano pa meron sa kanya, yan ang pag-uusapan natin sa video na to. I-unbox natin, papakita ko sa inyo kung ano yung mga feature at kung anong mga nadagdag sa kanya. Let's go. Good day mga Mapster! Welcome sa vlog. So today ang pag-uusapan natin. Ito na nga yung pinaka-latest na GPS computer from Magine. This is the Magine C706. So yung pinag-usapan natin last time is the Magine C606 Pro. Actually, tatlo yung lumabas na bagong GPS computer, which is the Magine C606 version 2. Yung version 2 is almost the same with the C606. Ano yung bago sa version 2? Yung version 2, ang pinagkaiba lang niya is meron na siyang replaceable na quarter turn mount or napapalitan na yung quarter turn mount niya. In case na masiraan kayo or mapunit or magka-problema, pwede nyo siyang palitan. Replaceable na siya. The next model that we have is the Magine C606 Pro. Ito nga yung in-unbox natin last time. Kung gusto nyo mapanood yung video, click nyo na lang yung link sa taas. So ngayon, ang i-unbox natin is the flagship model or ito yung pinakamataas nila, the Magine C706. So every time na mag-upload ako ng vlog or content tungkol sa GPS computer, ang laging tinatanong is the Climb Pro. Kung pwede na ba daw yung Climb Pro niya na wala nang ilo-load na ruta kasi sa mga hindi nakakaalam, yung Climb Pro kasi is ito yung magsasabi sa iyo kung gaano pa kahaba yung ahon, gaano pa siya kahirap or gaano pa siya katarik, at kung nasaang part na kayo ng ahon. So, para iwas budol to sa ahon. Pag bawa umaahon kayo, alam nyo kung gaano pa katagal yung titiisin nyo, kung magbabago ba yung gradient niya, tatarik pa ba siya, or bababa ba yung gradient. So, napakaganda nitong Climb Pro na to. Madalas hinahanap nila to sa mga bagong GPS computer. I think halos karamihan, ito yung pinaka hinahanap talaga sa mga bagong model ngayon. However, hindi lahat ng GPS computer ay may Climb Pro. Karamihan ng GPS computer kayo na may Climb Pro is kailangang i-load nyo pa yung ruta or i-load nyo yung mapa bago kayo makagamit itong Climb Pro. Halimbawa, maglalaguna loop kayo, i-load nyo yung buong ruta kung saan kayo dadaan, and then sasabihin niya sa'yo kung saan yung part na may mga ahon. So, kailangan mo munang i-load yung mapa. Ngayon, kung lilipat kayo ng route or mawawala kayo doon sa ruta na niload mo, hindi lalabas yung Climb Pro. That's one of the most advanced feature ng mga bagong GPS computer ngayon na kahit walang nakaload na ruta or hindi mo i-load yung mapa, lalabas pa rin yung Climb Pro. So yan yung pinaka-hinahanap ngayon. However, yung mga ganyang features sa mga pinaka-advanced na GPS computer ngayon, alam natin na medyo may kamahalan. And now, kaya ako sinasabi lahat ng to, the Magine C706, pwede na siya kahit na hindi nakaload yung route. Sinubukan ko na rin yan, dumaan ako sa mga ilang daan na alam ko medyo may tarek dito sa Clark, and lumalabas naman siya. Maganda yung response niya. Bukod dyan, hindi siya kasing mahal ng mga branded na GPS computer na mayroong mga Climb Pro. Kung gusto niyo malaman kung magkano yung Magine C706, click nyo na lang yung link sa baba. Meron akong link ng lagay dyan. And available din yan sa amin sa Supreme Bikes PH. Alright, so ano pa yung mga bago, ano pa yung mga meron sa kanya? Huwag natin patagalin pa, i-unbox na natin, ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga features at kung ano yung meron sa kanya. Okay, so buksan na natin itong Magine C706. So this is the box. And ayan, makikita niyo yung mga features niya. Advanced Climb Pro, Strava segment. Meron din siyang star ring. Yan, isa sa mga bagong feature niya. So pagkakaalam ko, ito yung may pinakamalaking display na GPS computer ni Magine. Meron siyang 3.3 TFT touchscreen display. And sa likod naman, makikita niyo ito yung mga features niya. Andyan naman yung mga katulad ng dati. Meron pa rin siya like smart notification, route planning, auto resume. May mga ilang difference siya between the C606 Pro, which is in-unbox natin last time. Pero papakita ko pa sa inyo kung ano yung pinagkaiba niya. So tara, buksan na natin to. Yung box niya is parehas na rin pala ng Magine C606 Pro. And also meron din sila isa pang model which is the Magine C606 version 2. Later on, papakita ko rin sa inyo yan. So ito na siya. Ganito yung itsura niya. Out of the box, meron siyang silicone case na kasama. Out of the box, mapapansin mo talaga na may pagka-premium itong C706. Yan. Yung kanyang silicone case ay transparent. Medyo kita mo yung loob, hindi katulad ng mga dati na, or yung mga previous na model na kulay black yung silicone case. Ito yung likod na niya, mapapansin nyo. Aluminum na yan or bakal na siya. Hindi na plastic, so hindi na siya masisira.
kung sa C606 Pro is replaceable, ang nilagay nila dito sa C706 is aluminum. So sigurado hindi siya mababali or masisira. Pero tanggalin na muna natin yan para mas ma-appreciate natin yung material na ginamit sa kanya. So kung makikita nyo, ayan, magandang klaseng plastic yung, or materials yung ginamit sa kanya. Meron rin siya pala mga button. So, at hindi katulad dati ng 3 lang yung button. Ito, meron siyang 5. 5 yung pindutan niya. Nasa ilalim pa rin yung charging port. Ayan, dyan yung siya charge sa part na yan. Pero buksan na natin to para makita natin yung starring na tinatawag nila. So, yan. Meron siyang ilaw or LED light sa harapan, which is additional visibility sa'yo to pag umaandar ka. Before we activate the device, tingnan muna natin kung ano pa yung mga kasama sa box. So, ito nga yung kanyang silicone case na transparent. And ano pang kasama dito? The usual, meron siyang manuals, and ito yung USB cable. I think this is a Type-C na pwede nyo gamitin pan-charge sa kanya. Meron na rin pala siyang kasamang tempered glass. So, ito yung lalagay nyo sa screen niya bilang protector. I believe lahat ng GPS computer ni Magine ngayon is may kasama ng tempered glass. And also, itong package na to, andito yung mga hardware na pwede nyo gamitin pang mount sa inyong handlebar. Yan, meron siya itong quarter turn mount na nilalagyan ng goma, pati yung mga gomang kasama. And ito yung ipapalit nyo sa mga existing mount nyo. So, papalitan nyo yung nakalagay para siguradong hindi masisira or madadamage yung inyong mga GPS computer. Well, for this model naman, since nakabakal na siya or aluminum, I think wala na kayong pagiging problema dyan. Meron din siyang lanyard or tether lanyard para hindi mahulog yung inyong GPS computer. Isa sa mapapansin nyo agad dito is yung speaker niya. So medyo, hindi ko lang paano ko describe to, pero parang true tone na yung tunog niya. So parang siyang speaker talaga, hindi katulad ng mga beeper lang or beep lang yung maririnig nyo. Dito sa C706 is meron na siyang voice prompt or nagsasalita na siya. So ngayon, i-activate naman muna natin siya. Ganito lang. So pag nandito kayo sa part na to, kailangan nyo i-scan using the OneLabFit na app para ma-activate nyo yung device. So kapag nag-sync na siya, I suggest na i-connect nyo siya sa inyong Wi-Fi. So this is a Wi-Fi capable device. So click nyo lang yung connect to Wi-Fi para mas mabilis yung download ng mga iba pang data. Like for example, yung map nyo, mas madali din madadownload. And kung may firmware update, madali din madadownload using the Wi-Fi connection. Download ko nga yung map niya and eto na siya. Eto na yung unit. Kinonfigure ko na rin yung screen niya based sa gusto ko. So, ang una ko nakikita lagi is 3-second power. And ayan yung mga data pages. Ito, meron na siyang PCO or pedal center offset. Pero yan ay depende sa power meter na gamit nyo. Kita rin yung mga battery level para sa inyong DI2 and electronic shifter. And ito naman yung map. So, ganito yung makikita nyo sa map niya. Mas detalyado na yung map nito. I believe this will be updated soon. Mas marami pa kayong makikita ng detalye information. And napaka naman nung screen niya. Reactive naman, maganda yung response ng screen. And also I like the fact na meron siyang 5 buttons. So isa to sa pinaka gusto ko, yung hindi ko konti yung buttons. Unlike ng C406 Pro, mas kokonti yung buttons niya and medyo mas madaling control talaga pag maraming buttons. So touchscreen na siya as well as meron siyang 5 buttons. Ilang weeks ko na rin sinusubukan tong Magine C706 and sobrang gusto ko yung size niya and wala naman ako nagiging problema sa kanya. Mabilis siyang kumonect sa GPS and meron din nga pala siyang capability na makontrol yung mga action camera nyo or yung mga 360 camera nyo. If you have a DJI or Insta360 camera, pwede nyo siyang i-sync and makokontrol nyo siya. Madali lang din gamitin yung interface niya. May konting difference with the previous version pero ang nagustuhan ko dito is may access ka dun sa mga devices na nakakonect. Like for example sa akin, every time na mag-uumpisa ako mag-ride ay nagka-calibrate ako ng power meter. So pag kinakalibrate mo siya, meaning parang i-zero mo siya para maging maayos or tama yung reading niya. So madaling mag-calibrate dito dahil yun nga, touchscreen siya.
And medyo may glare lang yung screen pero mas maganda siya sa personal. Medyo masyadong maaraw nung sinut ko yung video na yan kaya ganyan siya kaliwanag. Pwede ka rin mag-disable ng mga sensor dito na hindi mo ginagamit or pwede mo rin makita yung battery life. Katulad yan sa shifter ko, medyo lobat na siya. Pag mag-uumpisa ka mag-ride, click mo lang yung start. Ride started. And ayan, ready to go ka na. Yan nga pala ang bago dito, meron na siyang voice prompt. So, nagsasalita na siya. Pwede niya sabihin sa inyo pag mag-uumpisa, magpo-pause, or may parating na ahon and may mga segment sa Strava na parating. And also, pag lobat na kayo, sabihin din niya sa inyo na lobat na siya. And speaking of Climb Pro, ito na nga, yung paborito natin sa lahat. So, free ride Climb Pro na siya. Climb started. So, ayan, pag narinig niya yan, ibig sabihin may ahon and lalabas na yung Climb Pro. Sinubukan ko nga siya dito sa Clark. During the initial setup, dinownload ko na yung map dito sa Central Luzon. So lahat ng Climb profile na na-download niya is nasa device na. So kapag nag-ride kayo at may ahon, katulad dito sa part ng Clark na to, dito yung sa may Fontana, paahon, nakikita niya yung climb na yan. Sinubukan ko rin siya doon sa kabilang part sa pader, nadidetect din niya yung ahon. And pag chinek nyo tong page na to, papakita rin niya dito lahat ng lugar na may ahon sa paligid nyo. So pipili kayo dyan and pwede siya mag-set ng route papunta doon sa ahon na yon. So which is sobrang advanced na Climb Pro na meron siya. Hindi katulad dati na ikaw yung maglalagay ng ruta. And I think this is one of the best selling factor ng GPS computer na to. Meron pa rin siyang Strava live segment katulad sa mga previous na Magin GPS computer na kung saan pwede mong isave yung mga paborito mong segment and kung saan pwede mong kararahin yung personal best mo or kunin yung mga KOMs. And if you're someone like me na gumagamit ng power meter sa kanilang ride, meron siyang real-time cycling dynamics. So pwede nyo na makita yung pedal center offset, pwede nyo rin makita yung power pace, also sitting and standing. Pero syempre kailangan gumagamit kayo ng tamang power meter para makita yung mga features na yan. Pakita ko na rin sa inyo to, ito yung star ring na tinatawag. So may ilaw siya sa harapan. Hindi siya masyadong kita dyan kasi umaga, pero ganito yung itsura niya sa gabi. May iba-iba siyang kulay and somehow customizable siya. May iba-iba kasi siyang mode, pwedeng naka-steady lang, pwedeng nagbe-blink. And marami kayong kulay na pagpipilian. Para naman sa navigation, gagawan ko ng separate na video to. Ang masasabi ko lang is nag-improve na yung map niya. Mas malaki na yung nakikita nyo. And alam ko in the future, makikita nyo rin yung mga point of interest. Like yung mga restaurant, hospitals, or iba-iba pang detalye dito sa mapa na to. Advanced na yung kanyang navigation feature. And yun nga, para mapakita ko sa inyo, gagawin pa natin to ng iba pang review or vlog na nakafocus lang sa navigation ng mga GPS computer na to. Alright, so ano naman yung mga hindi ko nagustuhan sa kanya or ano yung mga pwedeng i-improve pa sa kanya? Una-una napansin ko, yung speaker na is medyo hindi ganun katining yung tunog or hindi ganun katataas yung pitch ng tunog ng beep. So gumagamit ako kasi ng radar taillight and kapag may dadaan sa sasakyan, minsan medyo mahina siya or hindi ko masyadong madinig. And of course, ang isa pa dyan is pwede pang ma-improve yung app. So yung OneLap na app na ginagamit kung saan kayo pwede mag-upload or magbago ng interface, I think it can still be improved. It's isa to sa mga magandang improvement or magandang pagbabago kung sakaling i-update nila yung app nila. Mas madaling gamitin. Isa pa sigurong request ko or kung sakali man meron pa akong gusto madagdag sa kanya, gusto ko madagdag sa kanya yung feature na pwede mong baguhin yung music na pinakikinggan mo. So kasi ako nag-ride ako may music, I think maganda kung nakasync siya sa iyong device and pwede mong kontrolin yung music. So kung nakokontrol nga niya yung mga cameras and iba pang device, I think hindi naman siya ganun kahirap kung gusto mong makontrol yung music mo using the GPS computer. It's one of the features na siguro pwedeng idagdag or eventually madadagdag. Kasi nakita ko naman yung mga device, meron ng mga watch na nagagawa yon. Kapag nakasync sa phone nila yung kanilang device, nakakapag-skip or nakakapag-back or nakakapag-stop and nakakapag-play sila ng music using the device. So I think hindi ganun kahirap yon, maybe in the future sakali. So what are my final thoughts? Ano yung mga naisip ko sa kanya? So una-una, isa to sa mga pinaka-advanced or mataas ang specs na GPS computer sa market ngayon. I believe there are still some specs na hindi pa nalalabas, hindi pa available ngayon, but eventually nakita ko sa ibang bansa na available. For example, yung group ride and yung wind direction. I think it will be available in the future update
sa C706. And for its price na makakakuha kayo ng offline na Climb Pro, marami pang features na kung ano-ano, hindi na siya masama kasi mura pa rin siya kung ikukumpara nyo sa mga ibang device na merong gantong klaseng specs or merong gantong klaseng capability. So yun na, halos lahat ng magandang specs or halos lahat ng importanteng specs nasa kanya na. Plus, meron siya mas malaking screen, mas malaking display niya. And sa obserbasyon ko, hindi siya masyadong makapal, hindi siya masyadong malaki. 3.3 inches display tamang-tama lang or saktong-sakto lang sa pangangailangan ko at pangangailangan ng mga siklista. So, I think merong mga GPS computer sobrang laki. Although, hindi ko siya kailangan ng ganun kalaki. I think this is the perfect size and pati yung thickness niya, sakto lang para sa akin, which is nagustuhan ko rin. Hindi rin siya sobrang bigat. And ang isa pang pinaka nagustuhan ko sa kanya, it has a bigger computing power. And ibig sabihin niyan, I believe this GPS computer will be good for the next 2 to 3 years as long as hindi kayo magkakaproblema. Kung anong mga update or kung ano man yung lalabas na bagong feature, magkakaroon siya or meron siya or pwedeng i-update sa kanya. It's one thing na i-consider ko pag bumibili ako ng GPS computer kasi I want something na magagamit ko for the next 2 to 3 years or maybe mas matagal pa. Itong sa tingin kong C706, since ito nga yung pinaka top of the line niya, marami pang update na pwedeng lumabas or capable siya sa makareceive ng mga firmware update na mas makakaganda ng performance niya. Para sa inyo ba itong C706 or interesado ba kayo sa C706? Let me know sa comment section. At kung hindi ka pa nakasubscribe, make sure na mag-subscribe sa aking YouTube channel para sa mga latest na update sa mga gadget and technology when it comes to cycling. Thank you everyone for watching. This is Lawrence of Lawrence Map TV. Go vegan!